Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Hashtag Solopen. Ito po, tayo ngayon. May update tayo. Matagal tayong hindi nag-update sa ating vlog dahil sa busy at saka maraming almost 1 year na hindi ako nakakapag-vlog dahil sa busy sa trabaho, busy sa ating health. Ngayon po, i-share ko lang. Actually, pinag-isipan ko to kung gusto kong i-share o hindi. Pero naisip ko naman is maganda naman i-share yung aking karanasan tungkol sa gallbladder. Na-diagnose po kasi na may gallstone. Kasi minsan, akala natin actually matagal na itong symptoms pero pinabayaan ko lang dahil nga sabi nila lamig dahil nga yung pinagtatrabahoan ko aircon, so sabi lamig so napabayaan siya. Ngayon, yung umatake na siya, yung grabe na yung sakit, saka ko na actually check up lang din naman ulit. Pero, emergency na, kaya, kasi hindi na yung sakit niya, hindi mo makayang kontrolin. Hindi normal na sakit. So, ngayon, i-share ko lang kung ano mga symptoms niya. Una, kong symptoms is, lagi kang bloated, yung parang hindi ka makahinga, parang kang busog, tapos burp ka ng burp, yung dighay ka ng dighay. Ngayon, since na matagal yun, ilang years ko yung ganun ang pakiramdam na bloated, tapos burp ng burp ka, sumasakit yung tiyan, yung likod, yung ganun. Lagi naman ako nagpa-check up, pero ang findings niya is kailangan i-laboratory yung dugo, tapos yung ihi, yung ganon, urinalysis lagi, yun lagi ang pag nagpa-check up ako, urinalysis, ang CBC, yun lang. Pero hindi naman nila yung magpa-ultrasound ka o kaya whole abdomen ultrasound, ganon na request, wala naman ganon. Kasi natatanggal lang naman yung bloated ko, tapos yung kasakit ng likod. Pero usually laging umatake siya, pero hindi ko lang alam kung bakit, yung ganon nga. Tapos yun na, taon binilang 2018 ay hindi, mga siguro 2019 siya umatak. Yun ang nararamdaman kong laging bloated, saka yung actually hindi ako nagidighay lang ako pag nakainom ako ng soft drinks, pero pag hindi naman ako nagidighay. Kahit noong gusto kong mag-burp, hindi ako mag-burp. Pero yung nagka-symptoms na nga ng tungkol sa gallbladder, lagi ako nag-burp, tapos yung bloated, sakit ng tiyan, tapos sakit ng likod. Pero ito yun pala, symptoms na yun ng may gallstone ka, pero hindi naman napabayaan nga dahil nga laging sinasabi UTI, lamig, UTI, lamig, yun nga. So, ito na. First na ang August ba yun? Ayun na. July, month of July, lagi na hindi na maganda yung aking health. Sunod-sunod na July hanggang August 28 ay hindi pa kasi mag-birthday si Butor, no? August 25 yun na laging sumasakit, para kung nagka-cough ay hindi, July ata yun, para lang lagi nang sumasakit yung katawan ko, parang laging may fever, tapos yung masakit ang katawan, may fever ka, naduduwal ka na, sa burp ng burp, bloated ka, yon. Tapos hindi ka na nakakatae ng every morning, yon, mga 1, 2, 3 hanggang isang linggo hindi ka na nakakapagdumi, yun nga. Tapos basta ang pakiramdam ko lang akong ninalagnat, lalo na pag hapon na, feeling ko haggard na ako, yung pagod na, tapos gusto ko nang humilata na may sakit na, yung ganon. Tapos halos everyday yun ang pakiramdam ko. Nagpa-check up na naman ako
sabi na naman, urinalysis, CBC, yun lagi. Tapos, pag ano nun, parang hindi na ako nakukontento nun. Tapos, sakit na ng tiyan ko. Pero, lagi, pumapasok pa rin ako sa trabaho kasi, iyan naman ko ng gamot, natatanggal naman, babalik ulit, yung parang pabalik-balik. Tapos, yun na nga, umatake na yung pinaka-severe niya yung sakit. Sakit ng tiyan na, parang hindi ka na makakain, may fever, sakit ng tiyan, fever, tapos sumasakit na yung likod ko, burp na non-stop ang burp. Yun nga. Tapos, hindi ko na makontrol yung sakit niya. Kasi kung yung normal na sakit ng tiyan, kaya ko yun eh. Pero yung sakit ng tiyan na balda-balda, masakit yung tiyan mo dito sa harap, masakit yung sa likod, burp ka non-stop, bloated ka, yun na, hindi mo nakakayanin yun yung sakit niya. Yun ang hindi ko nakaya. Tapos, mabuti na lang, yung anak ko nandito, si, bunso ko, yun, dinala ako nila, in emergency nila ako sa BRT. Tapos, sinamahan siya ng, yung border namin na taga Maynila. Yun ang kasama niya. Thank you nga pala sa kanya, hindi ko na, wala na sila dito eh. Kaya, nakalimutan ko rin pangalan nun. Basta yun ang tumulong sa amin. Tapos, dinala ako sa emergency. Yun naman, pagdating doon sa emergency, ikikwento ko lang yung history kung paano, ganon, yung journey natin, yung journey. Kasi before na findings na may gallstone tayo. Tapos, yun nga, pagdating namin sa emergency, yun, sabi naman nila, yung findings naman sa akin, pancreas. Kasi burp na non-stop, nasusuka, yun. Tapos may fever nga. Sabi naman nila, pancreas. Tapos, ano yun? Acute pancreas. At yung una, ay chronic, parang chronic pancreas daw kuno. Tapos, di yun, na-confine. Tapos, nauwi. May resita ng gamot na omeprazole ata yun. Tapos, may tatlo yun, yung gamot. Yun nga. Tapos, after nun, inom ng gamot, uwi, trabaho, ganon. Pagdating naman sa trabaho, inatake na naman ako. Kasi, yun tanghali kumain. Umaga, okay na. Kasi may double pay nga, yun may double pay. Pumasok ako sa trabaho. Doon sa trabaho ko, inatake na naman ako. Sakit ng tiyan, bloated. Tapos, ayan, hindi ko na makontrol naman yung sakit. Yun, pinauwi na naman ako dahil nga sa hindi ko naman kaya talagang trumabaho. Pagdating naman dito, pahinga, tanggal na naman. Kasi inom na ng gamot, ulat na naman siya. After ilang araw na naman, inatake na naman ako malakas na naman yung, yung sakit niya. Sakit ng tiyan, bloated, parang ganun. Yun ang routine, parang ganun ang routine niya. Kumain o hindi, ganun ang nangyayari. Lalo na kung kumain, lalong sasakit siya. Prutas na nga, sabi prutas. O yung prutas na nga ako, ang kinain ko prutas na nga lang. Tapos sumakit na naman siya, tinakbo na naman ako ng emergency, nag-emergency na naman. Pagdating doon sa emergency, yun nga, sabi naman nila sa akin yung pancreas ko, yung mga blood test ko, okay naman, yung okay naman siya so far. Tapos yun nga, yung analysis na naman ulit, yung blood, yung CBC, yung blood test, ko, ganun naman yung routine na ang check up na naman. Pinauwi na naman kami. Tapos kinaumagahan, pinabalik ako mag-OPD daw, yung outpatient. Tapos nagpa-check up naman ako. Yun na, pina-request ako ng yung sa stool, tapos whole abdomen ultrasound. Kinaumagahan, nag-ultrasound ako. Yun na nga, na findings nilang may gallstone. Yun ang history. Ang gallstone ko is hindi lang isa. Ang findings nila is multiple. So, marami. Hindi lang isa, hindi lang dalawang. Multiple is marami. Tapos, ang laki niya is nasa 2.57 cm. Masyadong malaki na. Ngayon, so after ng ultrasound, ang findings nila is ito. Yan. Nasa
cholelithiasis. Hirap i-pronounce. Okay naman siya. Yun nga, sa gallstone nga. Tapos sa isa pa, ang gallbladder kong wall, hindi siya thick, hindi siya makapal. Tapos sabi ng sa ultrasound ko nun is may sugat, may gasgas. Kaya pala, yung mga symptoms ko na UTI, matagal ako nagka-UTI, papalik-palik ng UTI. Tapos nag-spotting, tapos may discharge. Kasi, na siya dala na ng gallstone ko. Na siya, hindi na maganda yung kaya nalabasan niya. Kaya pala ako nag-bleeding. Ang pala ng may gallstone ka is yung nasa edad 540 ba? 4F ba o 5F? Female ka, fat ka, nasa fertile ka pa yun, nag-irregla ka pa, tapos age 40, tama, 4F. Tapos, yun sabi, kailangan daw i-surgery. Okay naman ako kasi, naman yun yung una, natakot ako kasi sabi ko, na, hindi muna ako umuwi sa bahay kasi nga, mag-isa ako nagmuni-muni, ikot-ikot muna ako sa mall, sa park, nag-isip-isip muna ako ng, anong dapat gawin. Tapos na-question ko kung bakit ako ang nabigyan ng ganito. Kasi ang tawag nito